Magandang umaga po sa ating lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dahilang kapistahan ng Santo Niño. Isama po natin sa ating panalangin at espesyal na intensyon ng Renis Garden at Hazel Joy Hayari. Para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni Vicente Sergio Margarita Bracero, Salvacion Arcena, Rufo Jr. and Senior Gansan, Almeda Corpus, Efren Tombo, Dolores da Prosa, Gloria, Jenny Jose Cesar Badua, Maria Corazon Recto, William Ladrinan, Romualdo de Guzman, Alexander Adetri, Rolly Adetri, Silvestre Gaviana, Tansi Shoki, Bienvenido Omasas, Jerry Naknak, Estrella Arboladora, Aris de Guzman, Raul Glory Ann Sonia Gerardo III, Eric Jolly, John Paul Edwards, Alfredo Castillo Sr., Adelaida Bangay, Gideon Paje, Jose Raul Erlinda Macalino, Florentino Leonardo Felicidad Chanteco, at Christine Dayan Fernandez. Bilang palimula po ng ating misa, magsipay po tayo ng kapistahan ng Panginoong Yesus ang banal na sanggol. At upang marapat-dapat tayo gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sumandali at suriin natin ang ating mga sarili kung kailan tayo nagkulang at naglalapit sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mga sarili. Panginoon, Ikaw ang nagturo sa aming magmahal. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, inalay mo aming buhay bilang pagmamahal sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang nagturo sa aming mahalin, maging ang aming mga kaaway. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos sa totoo ay naging sanggol ng siya ay maging tao namang totoo. Maging amin namang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinagaharian sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagbabahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ang isang malaking liwanag, ang bayang malabo na nasa kadiliman. Nananaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian, binali mo ang paghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasukutang tigmang sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang namamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipinagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa sayo ng mga lira ay parinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindo. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isang kay Kristo. At sa ating ng pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya.
Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ng Heso Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Heso Kristo at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo lahat. Sumainyo ang Panginoon. At Ang sumunod, mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon niyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ibang kanyang kamay. Ngunit pinagbikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito. At sinabi sa kanila, pabayaan niyo lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang sawayin sapagkat sa mga tulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pagkakilan niya. At kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga sa inyo at happy fiesta po. Sa masaya at saka maingay at makulay na kapistahan ng Santo Niño, magandang pagnilayan at tungkol sa kanyang kapakumbabaan, ang kanyang pagiging independent sa magulang. Siyempre dahil bata siya. Yung pagiging walang kapangyarihan, walang boses, masarap pagnilayan yung mga ganong bagay. At ganoon din yung kanyang pagiging masayahin sapagkat ang totoo naman ng Kristiyano ay masayang tunay. Dapat very dependent tayo sa Diyos. Sino pa naman tayo kung wala ang Diyos? At syempre yun nga, yung virtue of humility, laging sinisiksik sa ating isipan yan. Importante kasi yan. Remember, ang kwento ng buong Kristyanismo ay nakabatay sa kapakumbabaan. Importante yun, napakahalaga. Pero gusto ko kayong dalhin pa doon sa medyo iba pang aspeto ng kapistahan na ito na ang paalala sa atin ay, oo nga, alagaan natin ang mga bata. Turuan natin sila. Yun ay mission natin lahat. Mission ito ng simbahan at mission natin lahat alagaan, akalin, protektahan ang mga bata ito. Sapagkat yun nga, wala naman silang kapangyarihan para protektahan ang kanilang sarili dahil mga bata pa sila. Tayo sana ang gagawin para sa kanila. So, nalulungkot ako kapag halimbawa sa dunya, wala yung tatay, nakalungkot yun. Naisip ko nga kagabi, sasabihin ko sa mga magpapabinyag na walang tatay, ako na lang ang tatay. Pero hindi naman gano'n kasi yun. Ano tawag dito? Pag minsan yung tatay, nagluluto ng handa, alam mo pinyan. O kaya naman lasing na. O kaya wala talaga. Naintindihan sana.
Ang nakakalungkot pa ay kung minsan wala yung parehas na magulang. Doon na lang magdadala sa simbahan para papinilin yung kanyang apo. Nakakalungkot din yung ganong pagkakataon. Kasi alam niyo naman na halos yun ang pangunang rejection. No? Wala kang magulang na nagdala sa iyo sa simbahan. Nakakalungkot na part yun sa ating buhay. Ang masakit pa sa katawan ko, parang pagod na pagod ako pag nagpapakumpisal ako. At yung kasalanan ng tao ay nagpapintindihan niyo sana. Nakakalungkot yun. Ako nalungkot ako. Si Jesus hindi. Nagalit siya. Marinig niyo sana yung sinasabi ni San Marcos. 2 beses lang siyang halos nagalit sa Biblia. Yung una yung sa Jerusalem. Yung halos itinapon na yung mga tables doon ayon sa court prayer. Tapos ito, noong lumalapit ang mga bata at tinadlaman sila ng mga alagad, nagalit sa Jesus sa mga alagad. Sabi niya, pabayaan niyo lumapit sila sa atin. Para kung pinapaalala sa atin, yung responsibilidad natin at tungkulin sa mga bata. Pinaalala yan sa ako ng kasal. Pinaalala yan kapag binyag. Na meron tayong tungkulin at responsibilidad sa ating anak. Pero hindi ganoon kasimple, of course. Kasi na nga, pag minsan napakakulit ng mga bata. Kahapon lang nung may kasal sa simbahan. Yung dugo ko halos umabot na dito. May ingay na mga bata. Kaya mga bata yan eh. Pag yung mga ninong at ninang ang iingan, yun, lalo nakakahilat. Doon tayo medyo ano. Pero pag yung mga bata ang maingay, mapagpapasensya mo kasi bata na. O kaya, pag halimbawa may bata sa bahay ninyo, ang naman yung maglagay ng maraming babasagin. Alam niyo na kung anong susunod. Nung dati nga yung mga pamangkin ko, pag regaluhan ko ng laruan, isang oras lang, hiwa-hiwalay na yung laruan na yun. Puzzle na. Hindi ko alam kung mabubuo pa, pero wala na. Wala na, no? Ganun minsan kasi yung mga bata, very curious sila. Dinadissect lahat yun. Nakakatawa, pero minsan na nakakahingayan din, etc. Maghahalo ang ating nararamdaman. Kasi nga bata na yan. Pero sana ipaalala nga natin, yun nga, na hindi lang ito ang mga bata nito. Hindi tayo rin, mga anak din ng Diyos. Di ba? Sana ay lagi tayong magtitiwala sa mga higit sa atin. If you know what I mean, ang Diyos higit sa lahat. So you continually pray, go before God, palagi, magdarasal tayo palagi at magsisimba. Sino ba tayo pag wala ang Diyos? Awan. Wala din tayo. Kaya nga, yung misteryo, Diyos ay naging upang itaas ng ating Panginoon ang dignidad natin bilang tao. Yung hindi lang basta naging tao ang Diyos, naging bata. Naging bata siya. Para mo pinapaalala, kahit ang mga bata, may dignidad din. May dignidad bilang mga anak ng Diyos. Alagaan natin sila. Turuan natin sila ng mabuti. Para papasok sila sa school, ibigay nyo lahat ng gamit nila. Tapos yung anak nyo, yung kayong apo nyo, nagte-text ganyan. Good luck. Huwag ganon na. Huwag ganon. Paano titibay ang mga buto-buto ng mga yan kung hindi sila marunong magpitbit ng sarili nilang bag? Naitignan niyo sana ako. Kung kayo lahat ang gagawa ng assignment, kalaban niyo lahat ng mga magulang. Dapat sa pagdating ng graduation, kayo ang bigyan na diploma. Nandun sa para gabayan sila. At isang araw, pag mag-decision sila kayo nila, sana natulungan niyo ng mabuti. Pag natatalo sila sa laban, sana kayo. Pag nagtakumpay sila, nandun silang iiwan, silang pababayaan. Hayaan niyo silang madapak saan, pero nandun pa rin kayo. Huwag niyo silang iiwan, pabayaan. Kasi gano'n ang Diyos. Gano'n sana tayo sa bawat ito na sa ating mga anak, sa mga bata nito. Basta naman tayo ng Diyos. Amen.
Sumasampalataya ako sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya nilang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Berhe, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinapos sa krus sa matay ni Libig, nanawag sa kalaroon ng mga iba, ng may katong araw na tunay na pag-uwi. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rito ang hukom sa nabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli ng mga matay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Pasalamatan natin ang dakilang Ama na umirang sa atin bilang kanyang mga minamahal na anak kay Kristo at nagkaloob ng Espiritu ng karunungan at pag-unawa. Idalangin natin, Panginoon, bigyan mo ang panalangin ng iyong mga anak. Panginoon, bigyan mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa Santo Papa, mga obispo at iba pang pinuno ng simbahan, patuloy nawa nilang panindigan ang pag-ibig sa mga dukha sa pamamagitan ng paglingap sa mga bata at mga balalita. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga nangunguna sa pangangalakal at industriya, sa pamamagitan ng scholarship programs, mabigyan nawa nila ng pantay na pagkakataon ang mga mahihirap na kabataan upang makapagtapos ng pag-aaral at umangat sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga kabataang pinababayaan ng kanilang mga magulang, makatagpo nawa sila ng mga taong may magandang kalooban, nagagabay at magkakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang Para sa mga nakatatanda, maging magandang halimbawa nawa sila kung paano mabuhay ng may positibong pananaw at puno ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa ating lahat na naririto, talikdan nawa natin ang pagkamakasarili at magmalasakit sa kapwa at sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang panalangin ng iyong mga anak. Sa katahimikan, dulog natin sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Panginoon, bigyan mo ang panalangin ng iyong mga anak. Yakapin mo sila ng mahigpit araw-araw at lagi mong ibubulong na sila iyong minamahal. Pinihiling nato kay Kristo ang aming tagapagligtas ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Maaaring tawasin. Panginoon,
Kagabi nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng Ama banal. namin lumikas sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagtulog upang tinapin ang kanyang paghahari at ang tinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya, asawa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon, At at sumunod, sa Diyos ng iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan ko rin ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Dating ligid sa amin naging hayag na kapili. Dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitagpok niya kami. Ang sa kataong nawalay sa iyo noon ay kanyang pinitisan muli sa iyo ngayon. Upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon kayo ng bagong kaayusan. Kaya isa ng mga anghel nagsisawa ng papuri sa iyo nang walang upay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama namin banal ikaw ang bukal ng kanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng Espiritu, ganoon ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging hanggaw, nawa kanya ang tinapay, tinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang malagit at sinabi, nagabiling na ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, matapos ang mapunan ng nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malalim at sinabi, tagabiling na ito, tinumig, ito ang kalis ng aking dugo ng bago ko lang ang gantipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo, para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay mulihain, sa himig ay hinihain, bilang pagkain minuri, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y ang mga ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, na tingali namin sa iyo, ang tinapon na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung nangyarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mahapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama ng ating mong simbang liganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig ni San Francisco na aming Papa, na maratuloy namin ng Obispo at ang tanang kaparihan. Alalahan mo rin ang mga kapatid namin nahinlain ng pag-asa sa muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila matuluyin sa iyong kanlagan. Kaawaan mo at pagkitapanan kami lahat ng mga salos ng buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria ng Diyos. Kaysa na sila ng tapat na esposo. Kaysa na mga apostol. Kaysa na lahat ng mga banal na nabuhay dito sa taibig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdulo namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat na pagpupuri sa iyo, Diyos sa magmakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Dumulog tayo sa ating Amang hindi tayo iniwan ni minsan. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, paglubo ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at piniyos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming tinanamikan at tinang araw pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Yesu Cristo, sinabi ko sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kung may mga pananampalataya at kung ang aming maraming pagkakasala, pagkalaban mo kami ng kapayapaan pagkakaisan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. May hindi isa namin ang bigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Espiritu. Narito si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Manalangin tayo. Ama namin kapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa ipiling na banal sa kapistahan ng iyong anak na isaligan ng mahal na Belen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay, na umulat sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo tayo sa madali na yan kung mga bata para sa pagbarasbas. Imuhog kayo. Supo. Ang maraming makapangyarihan, bastasan mo ang mga batang ito, pagpalaan mo sila at ingatan. Digin mo ang kanilang mga panalangin at ilayo mo sila sa lahat ng mga pipinsala sa kanilang pag-iisip, pangangatawan at kaluluwa. Nawa, lagi sila maging malusog at maging marunong. Turuan mo sila sa buhay upang patuloy silang makapaglingkod sa iyo at sa kanilang kapwa. Kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, maging maligaya mo sila araw-araw. Lihin na ito kay Kristo ang aming tagapagligtas, kalagmat sa walang hanggan. Amen. Kaya na po tayong lahat. Sumayin ang Panginoon. At sumayin. At pagpalaan kayo ng mga Panginoon Diyos sa mga anak ng Espiritu Santo. Amen. Po sa ating malalang misa, ngayon po kayo sa pag-uwi, umalit ng taglayang kapayapaan, pag-ibig, at katapatan ni Cristo Jesus. Salamat sa Diyos. Viva Santo Niño!